Itong area na to, dapat talaga minomonitor to. Okay. Like authorities are closely monitoring the Marikina River as Tropical Storm Enteng continues to bring rains over Luzon. And for updates, we have live on the ground from Davao pa rin, Mobile Journal, Ivan Tarinque. Ivan, ilang levels ang water level dyan sa Marikina River? At nakikita na ba o nakikita pa ba si Marikit? Pops Lord, as of this moment, no, yung pinaka-latest na nakuha nating datos ay nasa 16.4 meters pa rin yung water level dito sa Marikina. Ibig sabihin, nasa second alarm pa rin yan. Pero kaninang umaga, pumalo ito ng 17.1 meters yung water level dito. So yun talaga medyo nagulat sila na around 9:30 a.m. umangat kagad ng ganun kabilis yung water level dito. Pero as of this moment, nakikita natin parang naglilinis na yung mga ilang volunteers from Marikina City. Ito, tuloy-tuloy na naglilinis yung mga Marikina volunteers. And we're looking at baka chances are malaki yung kanilang paniniwala na hindi na tataas muli yung tubig dito sa may ilog. Pops Lord, Denise. Ivan, minention mo kanina, no, 16.4 meters is considered the second alarm. Pero ano yung alert levels ng water level sa Marikina at kailan dapat lumikas? What kind of alarm or ano bang numero yung binabantayan mismo? Okay. So Denise, yung first alarm is yung 15 meters, no? Ganun kataas. 15 meters yung water level dito sa Marikina. So pag pumatak ng 15 meters, tutunog yung isang air horn dito, and ibig sabihin nun ay mag-prepare na. No, prepare to evacuate. Pagdating naman ng second alarm, yun na. Yung pag pumatak na yung tubig sa 16 meters, no, ibig sabihin kailangan na mag-evacuate ng mga residente or yung mga residente dito sa mga low-lying areas, katulad nga nung nandito sa may barangay Santo Niño, Malanday at Tumana. No, pagpatak naman ng 18 meters, yun talaga, forced evacuation na, at sila na mismo susunduin sa bahay at no ifs and buts, at dadalhin na sila sa evacuation center. Dr. Denise. Ayan, nakikita na natin yung likod, mukhang so far so good, hindi naman ganun kataas. Sa Davao, gusto ko lang malaman mo, Eva, na sa Davao, maaraw. O medyo cloudy. Kaya lang may nang hahampas. Pero Ivan, balikan ko lang, sabi mo, tama ba second alarm is for evacuation na rin? Tama ka, Denise. No? Second alarm, yun na yung for evacuation. Kailangan na mag-evacuate ng mga residente sa mga low-lying area punta sa mga evacuation center. Yung third alarm kasi, yung 18 meters, no? Yun talaga, sobrang taas na ng tubig. Ganun na mataas na yung tubig, yun na talaga yung forced evacuation, yun na yung kadalasan. May kita natin yung mga Rescue 161 dito sa Marikina, gumagamit na ng mga bangka para dalhin na nga yung mga residenteng ayaw pa talaga umalis sa kanilang bahay papunta sa mga evacuation center. Denise? Evan, may nakikita akong sa likod. Yun ba ay maliit na traktora ba yun? Parang panglinis, ano? Oo. Pwede tingnan mo, Evan, ano yung ginagawa ng sa likod? Yung sa likod mo. So, ikutin lang natin, no? Okay. Okay. So, ito ngayon yung nangyayari. Yan. Yung machine na yan. Okay. Okay. Yan. Ito. So, usually kasi, katulad kanina, lumagpas na kasi dito yung tubig, no? So, makikita natin may mga putik-putik na kaagad sa paligid. So, ang ginagawa nila ay nililinis nila. Ito si Kuya, nagpa-flushing na nung mga putik na nadala nung pagtaas nung ilog. Paglagpas ng ilog, ito makikita natin pinupush neto nga maliit na traktora pabalik dun sa ilog yung mga umapaw na tubig. Pero as of this moment, makikita natin may mataas pa rin yung tubig dun sa kabilang part, no? Lubog pa rin yun. Pero itong part naman, naglilinis na yung mga volunteers na ibang membro ng Marikina LGU. Nasa likod mo ang Provident Village, tama, Ivan? Diyan ba, hindi pa naman umaabot siguro yung tubig dyan, ano? Pops Lord, sa kabilang part, pag tinawid mo yung tulay, yun na yung Provident Village, no? Makikita natin, andun yung Provident Village. Pero as of this moment kasi, makikita natin na may mga tao pa rin dito sa may part na ito, sa may pababa na to. So, chances are hindi pa naman sila pinapasok. Dahil nga, isa pa dito, Pops Lord, may bago silang dike na ginawa, no? Sa around 10 meters high yun. Last time, we visited it, no, around 10 meters high. So, added protection yun sa mga ganitong pangyayari, no? Lalo na pag biglang taas yung tubig mula dito sa ilog.
Pops Lord. Alright, mag-ingat ka, Evan. At kabila lang niya ng Lola Helen's Pansiteria. Masarap ang pansit canton doon. Mag-ingat ka lagi. Alright, ang updates po from Marikina, ang ating mobile journal, Evan Tarinque.